Magandang hapon sa inyong lahat. Biyernes na naman at makakasama nyo na naman si Tutor Ryan. Ayan, so kung akala nyo April Fools yung kagwapuhan ko, hindi, totoong-totoo yan. Ayan, so April na, no? Ang bilis talaga ng panahon. And syempre, next week na ang ating last week for the third grading at aawardan ko na ang ating mga itulay tuti, no? Yung mga tinuturuan ko, yung laging nakasubaybay sa atin. Siyempre, sino-sino ba yun? Shoutout muna. Ito, madalas kong nakikita sila, Luisa Joy Puan ng Jones Rural, si Jamaica Tulyao ng San Mariano National High School, and Frances Carol Bayan ng Jones Rural. Ayan, no? So, siyempre, tinatawagan ni Jamaica Tulyao yung kanyang mga tropa dyan sa San Mariano National High School. Nood na rin kayo ng ating K-Tulay. Simple-simple lang ang ating topic ngayon. Shoutout din kay Girly Casanya na Jones Rural din to. Ayan, happy learning. So, shoutout din kay Ma'am. Ayan, kay Ma'am Jesseline Ehe. Dumadami ng teacher natin na nagre-recommend ng Itulay. Ito ay taga Godofredo Reyes Senior National High School of SDO Camarines Sur. Yan. So, happy learning, ma'am. So, sana matuto kayo ng marami. Ayan, shoutout din kay Charmaine Martin, kay John Wayne Prieto, kay Jerwin Balawak. Ayan, minamadali ko na lang kasi masyado kayong marami. Shoutout din kay Marianette Salaginto Vizcara, kay Ugadan Randolph AJ. Ayan, no? So, shoutout din kay John Wayne Prieto, kay Ronwell Anchola. And so, kung hindi man kayo na shout out, okay lang yun, no? So, siguro mamaya or sa mga susunod kasi medyo ano ang topic natin ngayon, medyo madami-dami. Although madali lang, pero puro terms lang naman ang ating i-discuss. Ano ba ang i-discuss natin ngayong araw na to? Siyempre, bago ang lahat, shout out muna sa aking mentor, si Tutor Reb. Ayan, no? So, siyempre siya ang mga nagturo sa akin ng mga knowledge and kalaman at kung paano ko kayo tuturuan tungkol sa ating statistics and probability. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay sampling distribution of sample mean. Ayan, so ang haba, no? Sampling distribution of sample mean. So, objectives natin, illustrate random sampling, identify sampling distribution of statistics of sample mean, or distinguishes between parameter in statistics and finds the mean and variance of sampling distribution of sample mean. Ayan. So, ito, dali lang yung mga yan. So, una muna, define natin ang population. Ano ba ang population? Well, ang population includes all of its elements from a set of data. For example, Jones Rural School. Ayan, Jones Rural School. All students of Jones Rural School is the population. Now, kapag sample naman, ito ay subset taken from a population. Pwedeng students of Jones Rural School who watch Itulay statistics and probability. So, sample yon. Pero nakuha ba natin siya through random sampling? Ayan. So, ano pa? Pwedeng grade 11 students of Jones Rural School. So, sample yon. Pero wag kayong malito kasi pwedeng yung all grade 11 students of some school is gawin nating population and then kukuha tayo ng sample from that. Basta, ma-define lang natin kung ano yung pinagkukunan natin ng sample. Yun yung ating population. Ayan. So, kunwari, all grade 11 students in Pasig. So, tapos ang kukunin nating sample is yung top 10 of all grade 11 students in Pasig. O, kunwari lang yan, ha? So, pwede yung sample na yon. Now, let's discuss bakit natin kailangan kumuha ng sample. Bakit hindi na lang natin pag-aralan yung population? For example, during election, bakit sa poll? Hindi pinopol lahat ng botante. Bakit kailangan 1,000 lang or
100,000 man or 10,000 man ang ini-interview? Bakit hindi nakukuha lahat? So, syempre, may idea ba kayo? So, type in lang yung idea nyo kung bakit hindi lahat is pwede nating interviewin. Ayan. So, syempre, practicality. Kunwari, let's assume na ang kailangan nyo sa inyong research ay all students of Jones Rural School. Syempre, mahirap itong pag-aralan. Lahat ay interviewin mo, lahat ay bibigyan mo ng survey, lahat ay bibigyan mo ng, ay kukunan mo ng ideas. Pero kung pipili ka lang ng 10 sa grade 11, 10 sa grade 12, 10 sa grade 7, 10 sa grade 8, 10 sa grade 9, 10 sa grade 10, pwede rin yon. Yun ay pagkuha ng sample. Mas maganda pag walang bias ang pagkuha natin ng sample. So, meron tayong random sampling. Yun yung randomly. Ito, pwede to, random. Wala akong pakialam kung lalaki siya or babae siya. Ayan. So, meron tayong stratified. Ayan. So, hindi ko na masyadong i-discuss yung mga kind ng sampling dito. Ang importante, alam nyo kung ano yung pinagkaiba ni sample sa population. And also, kailangan alam nyo kung bakit tayo nagsasample. Yun lang naman ang importante. Bakit tayo kumukuha ng sample? Bakit hindi pwedeng yung population yung kunin natin? And also, isa pang kailangan yung tandaan, pag mas marami tayong kinuhang sample, mas accurate yung data natin. Siyempre, pag mas marami tayong natetest, mas maraming data, mas kapanipaniwala yung observation natin. So, for example, yung population nyo, 1,000. And may dalawang researcher. Yung researcher na isa, 100 yung sample niya. Yung isa, 500 yung sample niya. Mas reliable yung merong 500 na sample kesa dun sa 100 na sample. Although, syempre, mas magastos din yung gagamitin and mas matrabaho din. Kaya nga tayo kumukuha ng sample eh. As much as possible, gusto natin na kunin yung data from the population, pero less time and less na money yung gagamitin natin kung sa sample tayo kukuha ng data. Now, discuss natin ano yung parameter. Parameter, ito yung measure na ginagamit to describe the population. Ayan. So, si parameter, siya yung mga description natin ng population. While si statistic, yan, walang S statistic, is a measure that is used to describe sample. So, ano ba mga halimbawa nito? Ito. Ayan. So, inano ko na in symbols. Ayan. So, yung number of population usually is denoted by capital N, and yung number of sample is denoted by small n. So, ito yung ating mga parameter, ito yung ating mga statistic. So, yung mean natin, population mean, is denoted by mu. Samantalang si sample mean is denoted by x bar. So, pareho lang sila ng formula. Summation ng lahat ng number divided by m. Ngayon naman, variance. Variance natin is, anong ano to? Sigma, sigma square. Ayan, ang symbol natin for population variance, ang formula natin is summation ng x minus mu squared divided by n, and s squared naman sa sample variance. And ngayon, over n minus 1, and last, sa standard deviation, kukunin natin yung square root lang ng variance. So, same lang yan, kinuha lang square root, same lang yan, kinuha lang yung square root. No? So, ganun lang, standard deviation is the square root of variance. So, ano ang importance nito? Bakit natin kailangan i-discuss yung parameter and statistic? Yan. So, magpunta tayo ngayon sa sampling distribution of sample mean. Let us say, meron tayong 5 number. Kunwari, 5 lang yung population natin. Ayan. Alam ko,
masyadong konti yon, pero let's say lang na may 5 tayong number. 2, 4, 8, 16, and 32. Ayan, 5 lang numbers natin sa ating population. Kailangan natin mamili ng 2 number. So, ilang 2 numbers yung pwede nating piliin sa 5 number na to? Yan, kung nare-remember nyo, during your grade 10, dahil hindi naman importante yung ating order, gagamit tayo ng combination. So, 5, yung 5 number natin, number of population, divided by yung sample natin, which is 2. Kukuha tayo ng 2 dun sa 5 natin na population. So, 5 combination ng 2 ay 10. So, meron tayong 10 pwedeng maging sample. Ayan. So, at ano-ano yung mga 10 sample na yon? Pwedeng 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32, 4, 8, 4, 16, 432, 816, 832 at 1632. Ngayon, kahit anong maisip nyo na 2 number between dito sa 5, kumuha kayo ng 2 number for sure, isa yan dito sa 10 to. Wala na kasing ibang possible na 2 number maliban dito sa 10 to kasi kinumpute na nga natin lahat-lahat, which is 5 combination 2. Ngayon, ano yung sampling distribution of sample mean? So, itong mga to, ayan, kunin natin yung mean ng lahat ng naging sample natin. Ito yung mga sample natin, di ba? Yung una nating grupo ng sample, 2, 4. Yung pangalawa nating naging grupo ng sample, 2, 8. Yung pangatlo, 2, 16. Yung pang-apat, 2, 32. Sa sampling distribution of sample mean, kunin natin yung mean nilang ng kada isa. So, ito, yung kada isang pair, yung kada isang grupo. So, ano ang mean ng 2 and 4? Ayan, anong mean ng 2 and 4? Ayan, so, syempre, madali lang, no? Ang mean ng 2 and 4 is, very good, 3. Kasi 2 plus 4 divided by 2 is 3. So, ito, ang mean niya ay 3. So, kukunin natin yung sample mean, yung mga mean. How about si 2 and 8? Ayan. So, syempre, 2 and 8 is 5. Kasi 2 plus 8 divided by 2, 5. Yan. So, very good. Ang galing talaga ng mga itulay cutie natin. So, how about 2 and 16? 2 and 16 ay 9. Yan. Very good talaga kayo. Yan. Dami nakakasagot sa atin, no? 2 plus 16 divided by 2. 2 plus 16 is 18. Divided by 2 ay 9. How about 2 and 32? 2 plus 32, 34. Divided by 2 ay 17. Ayan. So, alam ko kaya nyo to. Simple-simple lang naman. Ang mean natin, i-add, then divided by 2. Kasi dalawa kaya divided by 2. 4 and 8 has a mean of 6. 4 and 16. Tuloy-tuloy na ng tutor Ryan para mapabilis tayo. Sa mean of 10, 4 and 32 ay may mean na 18. 8 and 16 ay may mean na 12. Si 8 and 32 ay may mean na 20. Samantalang si 16 and 32 ay may mean na 24. Now, let us observe. I-observe natin itong mga mean na to. Yan. Itong mga mean na to. Si 3, si 6, si 20, si 5, si 10, si 24, 9, 18, 17, and 12. Kunin natin yung mean niya. Ayan, and variance. So, yung variance, hindi ko na kinuha kasi medyo matagal and sasakop siya ng oras natin and medyo mahaba pa yung ating discussion. So, kunin na lang natin yung ating mean. Ano kaya magiging mean yan? So, i-add natin. 3 plus 5 plus 9 plus 17 plus 6 plus 10 plus 18 plus 12 plus 20 plus 24. In-add ko lahat ng mean, Ito yung sampling distribution of sample mean. In-add ko lahat ng mean, which is 124 divided by, kung ilan lahat nitong pairs ay divided by 10, 124 divided by 10 equals 12.4. So, yung mean ng sampling distribution of sample mean ay 12.4. So, alamin natin.
kung ano yung mean nung original population natin. Ayan, original distribution natin. Si 2, si 4, si 8, si 16 at si 32, pag inad natin, makukuha natin ay 62. So dahil 5 yung member na yan, 62 divided by 5 ay 12.4. So check natin kanina, ano yung mean? 12.4. Yung mean pa rin, 12.4. So parehas. Bakit kaya parehas? Kasi, ayan, yung mean of sampling distribution of the sample mean ay equal sa mean ng population. So, Tutor Ryan, ayan. So, meron akong take-home exercise sa inyo. Pwede nyo itong gawin. Try nyo kunin yung 3 dun sa 5. Kumuha kayo ng 3 number dito sa 5 to, 3, i-list nyo lahat ng number na yon, then kunin nyo yung mean, and then yung mga mean na yon, kunin nyo yung mean ng sample mean na yon. Sample mean, kunin nyo yung sample mean. So, kunwari, kunin ko si 2, 4, and 8. Ayan. Ano si 2, 4, and 8? Ayan yung 3. So, ilang 3 ba ang makukuha nyo sa 5? 5 combination of 3 is 10 din. So, 10 lang rin. So, 2, 4, 8. Kunwari, kinuha ko si 2, 4, 8. Ayan. Ano ba ang mean ng 2, 4, 8? 2 plus 4, 6 plus 8 is 14 divided by 3 is 4.67, no? So, yung lahat ng sample mean na yon, 10 yon, i-add nyo, i-divide nyo ng 10, and sinasabi ko sa inyo, ang makukuha nyo ay 12.4 din. Ayan. Kunwari, 4. Kumuha kayo ng 4. 2, 4, 8, 16, 4, 8, 16, 32, 2, 8, 16, 32. Ayan. So, 12.4 din makukuha nyo. Ayan. Yung mean ng population, pareho lang sa mean of the sampling distribution of sample mean. Sabi sa inyo, madali lang eh. Mahaba lang yung proseso and mahaba yung proof. Although, by example lang pinakita ni Tutor Ryan. Ayan. Pero, paano yung variance? Ayan, pag variance, ito yung medyo mahirap. Ayan. Pag finite yung population natin, pag finite, ang variance natin, itong variance, ay kailangan nating i-multiply sa n minus n divided by n minus 1. Tandaan, yung capital N is the number of population and yung small n natin ay yung number of sample. Ayan. So, medyo mahaba lang to. Now, paano kung infinite yung population natin? Kunwari, walang binigay na population. Pwede nyo i-assume na infinite yung population natin. Or, kapag mamaya, i-discuss ko kung kailan nyo pwedeng i-assume na infinite yung population. Meron pang isang condition. No? So, pagka infinite yung population, edi wala tayong capital N. Kailangan namang i-substitute nyo ay infinite. Ang gagamitin nating variance ay yung original variance natin ng population, i-divide lang natin sa number of sample. So ito, tandaan nyo tong data na to kasi gagamitin natin yan later. Yan. Variance divided by n. So pag standard deviation divided by square root of n kasi kukunin lang naman natin yung square root niyan eh. So, gagamitin natin later on yung standard deviation na yan. So, sana malinaw yun ha. Ine-explain lang sa inyo ni Tutor Ryan kung paano ang pagkuha ng variance and ng mean ng sampling distribution of sample mean. Ngayon, punta tayo kung bakit dinidiscuss ni Tutor Ryan yan. Ayan. Kung naalala nyo, yung unang part ng ating discussion, nag-compute tayo ng mean and variance ng yung hindi continuous, discrete random variable. Ayan. And then, last time, we discussed normal distribution, which is for continuous random variable. This time, i-connect natin silang dalawa. Paano? So, may papakita sa inyo si Tutor Ryan na graph. Ayan. Example, meron tayong coin or meron tayong
Ano ba maganda? Na may 0 and 1. Coin na lang, coin. Bias coin. Yung probability ng bias coin natin is tail siya 0.75. 75% of the time. And head siya 25% of the time. So itong random variable natin is yung 0 and 1 is yung number of heads. Ha? So kapag nag-toss tayo ng coin one time, syempre yung probability natin dito ay 0.75. Yung probability natin na 1 ay 0.25. Paano pag nag-toss tayo ng coin 2 times? 2 times. So, pag parehong tail, ano probability nun? Times lang, no? 0.75 times 0.75 is, tinuruan kayo ni Tutor Ryan niya pag nagtatapos sa 5. 0.5625. Samantalang, pag parehong heads, 0.25 times 0.25 is 0. Ano yan? 0.0625. Ayan. So, pansinin nyo itong graph na to ha. And kinumpute na ni Tutor Ryan kapag nag-toss kayo ng dalawang coins. Ayan. So, ito, pag nag-toss kayo ng dalawang coins, pag parehong tail, 0, 0, i-divide natin ng 2. Kasi kukunin natin yung sample mean, di ba? Sampling distribution of sample mean. 0 plus 0 divided by 2 ay 0 pa rin. Ito yung makakuha ka ng isang tail and isang head. So, 0 plus 1 divided by 2, 0.5. And then, ito yung 1 plus 1 divided by 2, 1. So, ito yon. Then, ito yung probability sa parehong tail. And then, ito yung head and tail. Anong napansin nyo sa graph? Ayan, anong napansin nyo sa graph? Inclined siya sa, kapag tinitignan nyo sa left, no? Sa left part. Baka naka-mirror ako kung baka ito yung left nyo. Ganyan. So, sa left, naka-incline siya. Ayan, naka-incline siya sa left. Kinumpute na ni Tutor Ryan yung makukuha once na nag-toss kayo kunwari ng coin 3 times. Ito yung mga probability natin. 0.4219, 0.4219, 0.1406, 0.0156. So, alam ko kaya nyo rin compute yan, pero para sa mas madaling discussion, shortcut na ni Tutor Ryan, no? So, ito, 0.25 times 0.25 times 0.25. Ito, 0.75 times 0.75 times 0.75. Ito, paano to? 3 times 0.75 times 0.75 times 0.25. Ganun lang. So, magagawa nyo rin yan ng paraan, no? Pag nag-toss kayo ng coin. Mapapansin natin, kanina, increasing lang siya. Increasing. Yan, increasing. Ay, decreasing pala, decreasing, no? Pababa lang, pababa. Decreasing. Ngayon, equal na yung sa taas bago bumaba. Tignan natin, kapag 4 na coin na, yung tinos natin. Ayan. So, i-observe natin. I-observe natin mga kaitulay, ha? Ayan, pag 4 na yung coin, hindi na lang siya basta decreasing. Tataas muna bago siya mag-decrease, no? From here, aangat, and then bago siya bumaba. Nagkakaroon na ng forma yung ating graph. Yan. So, ito yung mga probability natin. Now, pagka 5 na ang tinos nating coin, medyo similar sa 4, pero mas naging mapik na, no? Mas mataas na yung inclination. Pagka kinuha natin ay 6, ganun ulit, mas nagkakaroon na siya ng kurba. And sa 7, ayan. So, anong napapansin nyo, mga kaitulay? Nagpunta tayo, kumuha tayo ng isang graph na decreasing, pero the more na dumadami yung sample natin and kinukompute natin yung sample mean, ayan, yung mga sample mean, ang graph natin ay unti-unti nang nagiging ano kaya? Unti-unti yung graph natin. Nagiging normal curve.
Ayan, so very good. Normal curve. So, unti-unting nagiging normal curve. In conclusion, kahit anong itsura ng graph mo, kahit malayong-malayo siya sa normal curve, pag kumuha ka ng maraming sample and kinuha mo yung mean of sampling distribution of sample mean, magiging normal curve pa rin siya the more na tumataas siya. So, pwede natin gamitin yung properties na natutunan natin last time about normal curve para computein ang ating mga probabilities. Ito ay ayon sa central limit theorem. Ayon, sa central limit theorem implies the following important ideas in statistics. When the sample size, ayan, yung sample ay uma-approach, lumalapit sa infinity yung sample, yung distribution of sample mean will be normally distributed. Ayan. So, hindi importante kung ano yung distribution natin sa una. Basta pag yung sample naging infinity or kumuha tayo ng mataas, mag-a-approach na siya sa normally distribution, sa normal distribution. So, nakita natin yun. Pinakita kanina ni Tutor Ryan na yung graph ay nag-a-approach sa normal distribution. So, using the central limit theorem, ayan, when the sample size tends to infinity, ang sample mean natin ay magiging equal na sa population mean. Ito ang dahilan kung bakit pwede tayong kumuha ng sample. Tapos, pareho pa rin yung mean nila. Bakit yung mga data, kahit sobrang daming botante, bakit pwede na 1,000 lang yung kunin? Bakit pwede na 2,000 lang yung kunin? Ang difference lang is mas accurate, mas reliable pag mas maraming sample. Sabi nga is the distribution of the sample tends to infinity ha. Kapag naging infinity, saka lang magiging normal distribution. Alam naman natin na hindi infinite ang ating population sa kahit anong research, pero lumalapit. Kaya pag mas malapit sa infinity, pag mas mataas yung number, mas normally distributed ang ating distribution. Ngayon, when the original variable is normally distributed, the distribution of sample means will be normally distributed for any sample size n. Ayan. So, dito, hindi nagmamatter kung marami yung sample natin, kung yung pagkukunan natin ay normally distributed na. Hindi kagaya kanina, di ba, yung pinakita ko sa inyong example, yung bias coin, 0.75 and 0.25, hindi siya normal distributed. Pero, pag in-increase natin yung sample, nagiging normal distribution na. So, dito, yung distribution of sample means will be distributed for any sample size n. Kahit ano, basta yung pinanggalingan ay normally distribution, yung sample mean natin ay magiging normal distribution din. Kahit anong size. Lastly, when the distribution of the original variable might not be normal, kung hindi naman normal, a sample size of 30 or more is needed to use the normal distribution. Ayan. So, kailangan natin 30 pataas yung sample para ma-approximate natin yung sample mean. So, 30 pataas, dapat higit sa 30 lagi ang ating gagamitin. The larger the sample, the better the approximation will be. So, ang gagamitin natin ay same na formula, which is Z equals mean minus mu divided by the standard deviation all over square root of n. Ayan. So, may napapansin ba kayo? Pareho lang to sa Z natin dati. Bakit pareho lang? Ano ba yung Z natin dati? X minus mean divided by the standard deviation. Pero tandaan, kanina pinakita natin na yung standard deviation ng sampling distribution of sample mean ay standard deviation ng population divided by square root ng n. So, ganun lang. Nadagdagan lang ng square root ng n. So, kung matatandaan nyo, ito, try nyo sagutan. Ito yung discussion natin last time.
The mean time it takes a group of senior high students to complete a certain examination is 50.6 minutes. The standard deviation is 6 minutes. Assume that the variable is normally distributed. What is the probability that a randomly selected senior high school student will complete the examination in less than 48 minutes? Ayan. So ito, pareho lang dun sa ginawa natin last time. Itong problem na to. Kahit di kayo nakinig ngayon, masasagutan nyo to kasi ito yung ginawa natin last time. So subukan nyo sagutan habang binabati ko yung mga bagong dating sa ating discussion. Ayan. So shout out kay Lobilin Ann Gonzalez. Ayan. Ng Godofredo Reyes Senior National High School. Shout out din kay Jocelyn Dres. Ayan. Grade 12 na, no? Pero nakikinig pa rin kay Tutor Ryan. Kay Ana Del Rosario ng Jones Rural, si Michelle Mojica ng Godofredo Reyes, ayan, si Girly Casanya, si Charlon Pagulayan ng San Mariano National High School. Sumisiglang San Mariano National High School. Ayan, so shout out din kay sino pa ba? Ayan, si Edimar Corpus. Ayan, nagprank pa si Edimar Corpus, no? It's a prank daw. It's a prank, Raizan, Edin, Salvador Paras, no? Nagpa-prank kasi April Fools ngayon, no? So medyo wag muna kayong magbasa ng mga balita, baka nakakabigla yung pala it's a prank kasi April Fools. Ayan. Pero yung lahat ng tinuturo ni Tutor Ryan is not an April Fools. Ito ay magagamit natin lalong-lalo na next grading period. Ayan, so ito. Ayan, may sagot na si Kent Cyril Banglay, 0.3336. So, tingnan natin. So, kailangan natin computein yung probability na less than 48 minutes yung exam na kinuha ng senior high school na pipiliin natin. So, ang gagamitin natin formula, yung formula nung nakaraan kasi wala namang binigay na number of sample. So, x minus mean divided by standard deviation. 48 minus 50.6 divided by 6 equals negative 2.6 all over 6 equals negative 0.43. So, yung probability natin na less than 48 ay equal sa probability na less than yung negative 0.43 yung z natin. Pag less than, look at the table, yun na yung sagot. So, ang table natin makukuha ay 0.3336. So, very good. Now, tignan natin at i-apply natin ang ating sampling distribution of sample mean formula. This time, same given. The mean time it takes a group of senior high school students to complete a certain exam is 50.6 minutes. Same standard deviation, 6. Assume that the variable is normally distributed pa rin. If 49 randomly selected senior high school students take the examination, what is the probability that the mean time it takes the group to complete the test will be 48? It will be less than 48 minutes. Ayan, paano to? May 49 na. Paano kaya yan? Try nyo nga, kung masasagot nyo. Try nyo i-apply yung formula natin. Anong formula ang gagamitin natin for Z? So, ibalik lang ni Tutor Ryan. Gamitin nyo lang na formula for Z ay mean, sample mean minus population mean divided by standard deviation over square root of n. So, try nyo para makuha si Z. Ayan. So, 49. Pinili natin 49. Pumili tayo ng 49. Yun lang naman nadagdag eh. 49 yung number of sample natin. So, try nyo. Try natin sagutan, mga kaitulay, kung kaya na natin i-apply yung formula. So, kung mapapansin nyo, medyo madami tayong na-discuss ngayon, pero more on terms and more on understanding yung lalim kung bakit natin pwedeng i-apply yung sa normal distribution kahit alam naman natin na ito ay discrete, di ba? Kasi the more sample, nag-a-approach siya sa normal distribution. Ayan. So, may sagot na ulit si Kent Cyril Bangloy. 0.00122, no?
So, tingnan natin. Ganun pa rin, compute natin yung probability na less than 48, pero this time, 49 students yung kukumputan natin. So, x minus mu divided by standard deviation all over square root of n. So, 48 minus 50.6 all over 6 over square root ng 49 ay 7. So, negative 2.6 divided by 0.857143 or which is equal sa negative 3.03. So, ang probability natin na less than 48 ay yung probability na yung z natin ay less than negative 3.03 which is approximately equal sa 0.0012. So, mas accurate yung table ng ating mga kaitulay kaysa sa table ni Tutor Ryan, no? Kasi sa kanila, 0.00122. So, yung kay Tutor Ryan, 0.0012 lang eh. Pero, I think pareho naman tayo ng ginawa. Ang importante, alam natin kung paano ito gagawin. Now, ang tanong, Tutor Ryan, what if the number of sample is less than 30? So, in this case, 49 yung ating number of sample. Ayan, 49. Ito, 49. Number of sample natin. What if less than 30? Eh, di ba required na kailangan more than 30 para magamit natin yung normal distribution property, yung central limit theorem, para ma-compare natin siya sa ating normal distribution. Paano naman, Tutor Ryan, pag less than 30? Eh, nakita natin, kunwari, yung kaninang pinakita ni Tutor Ryan, nung 7 yung shape, malapit siya sa normal distribution, pero hindi pa rin siya normal distribution. Left skewed pa rin siya, naka-skew pa rin. Kailangan 30 bago siya maging halos pareho na sa normal distribution. E paano kung less than 30 nga, Tutor Ryan? Ayan, ay aalamin natin next week, kaya sana manood ulit kayo at samahan si Tutor Ryan. And syempre, hindi lang yun ang magaganap next week. I-discuss lang, mabilis lang na discussion kung paano pag less than 30. Awardan ko rin yung mga nanonood sa atin. Yan. So, syempre, yung mga awardan natin, yung mga laging nanonood, papakita natin yung mga advanced itulay at tuti natin, ha? Na laging nanonood. Siyempre, hindi ko babanggitin yung mga pangalan, pero lagi ko silang nakikita, yung mga lagi kong sinashout out, no? Ang marami sa atin ngayon na school is yung Godofredo National High School, San Mariano, and siyempre Jones Rural, no? So, thank you sa lahat ng mga teacher na naniniwala na mas marami pa silang matututunan kapag nanood sila ng itulay. So, huwag niyong kalimutan next week, ha? Nandito ulit si Tutor Ryan, and after nun, last week na natin third grading. Kung meron kayong comment or may message kayo kay Tutor Ryan, message lang ako sa ryan.estolatan@deped.gov.ph, and siyempre sa facebook.com/ryan.estolatan, or kung gusto nyo lang, scan nyo na lang yung QR code and mag-comment kayo doon and have some feedback. Siyempre, huwag kalimutan panoorin after ko si Tutor Sara, Tutor Erwin sa isang basic calculus discussion. Ayan. And after nila Tutor Sara and Tutor Erwin, mapapanood si Tutor Eljun and my mentor, Tutor Rev. Ito ay Technosip na yan, Mateki ka ba? Didiscuss dito kung paano gamitin ng technology sa pag-compute ng ating mga math problems, no? Na paano natin isusolve. Alam ko meron din dong mga sa Z-table parang itatype lang na Z. Hindi ko lang sure kung madidiscuss yon or kung kailan yung schedule nun. Pero manood kayo para wala kayong ma-miss sa pag-compute na gamitin ng ating technology. So hanggang dito na lang ulit. Next week, huwag kalimutan, ha. May mga certificate kayong matatanggap. So hanggang dito na lang. Paalam!